OSEX TV. Siya si Sung Jinwoo, A-rank hunter, nakasapi sa Hunters Organization. Mababa ang kanyang rank, at siya ang pinakamahina sa lahat ng mga hunter. Nasa loob siya ng isang dungeon, na sugatan at duguan ang kanyang kalagayan. Dinampot niya ang kanyang espada, at paupo siyang napasandal sa isang bilog na altar na naandoon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, nang makalapit na sa kanya ang malahiganting mga mandirigma, na may hawak na palakol na magkabilaan ang talim, espada at mga sibat. Kahit kailan, hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya ang mga bagay na iyon. Pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng malay sa kanyang kalagayan. At nakita niyang inambahan siya ng sibat ng isa sa mga higanting mandirigma na nandon. Hindi na niya alam kung paano pa niya iiwasan ang pag-ataking iyon, kaya napamura na lamang siya. Si Sung Jinwoo ay isa sa mga hunter sa Seoul, South Korea. At doon ay may batayan sila sa antas ng pagiging isang hunter. S-rank, A-rank, B, C, D at E-rank. Ang S-rank ang may pinakamataas na antas ng pagiging isang hunter. At ang E-rank naman ang may pinakamababang antas. Ibig sabihin ay sa E-rank ang may mga mababa ang kakayahan. At doon nabibilang ang kakayahan na mayroon si Sung Jinwoo. Pero kung titignan ng kanyang lakas at kakayahan, ay mas mahina pa ito kumpara sa mga kakayahan ng mga E-rank hunter. Kaya naman sa kanyang sarili, ay nakakahiya naman na tawagin pa siya bilang isang hunter. Palagi na lang kasi siyang nagtatamo ng mga pinsala sa kanyang katawan. At ang iba pa doon ay muntikan pa niyang ikamatay. Ganoon ang klase ng trabaho bilang isang hunter kung saan, nakabingit na sa kamatayan ang kanilang mga buhay. Ginagawa niya iyon hindi dahil lang sa gusto niya. Kailangan niya kasi makabili ng mga gamot para sa kanyang ina na may karamdaman. Gamit ang perang binabayad sa kanya ng Hunters Association. Sa isang tao kasi na walang partikular na kakayahan, ay wala siyang pagpipilian kundi maging isang hunter. Sa isang construction site sa Seoul, ay may isang portal dungeon ang lumitaw sa isang ginagawang gusali. At dahil mapanganib iyon sa mga normal na tao, ay ipinasara nila ang paggawa doon. Sa gilid ng isinarang ginagawang gusali, ay nakaparada ang isang food cart. Doon kumakain at naghihintay ang mga hunter na papasok sa raid dungeon, habang naghihintay pa sa iba pang mga hunter. Iniabot ng tindero ng food cart kay Mr. Kim ang binili nitong kape, nang may tumawag sa kanyang pangalan. Iyon ay si Hunter Back. Nagtatakang nagulat si Mr. Kim, nang makita niya si Hunter Back, na papalapit na sa kinaroroonan niya. Akala kasi ni Mr. Kim, ay huminto na sa pagiging hunter si Hunter Back. Sinabi naman ni Hunter Back, na kailangan niya kasi ng pera, sa panganganak ng misis niya sa pangalawa nilang magiging anak. Kaya lang, nag-aalala siya na baka hindi na niya magamit ng maayos ang kanyang mga kakayahan. Matagal din kasi niya itong hindi nagamit, simula nang huminto siya sa pagiging isang hunter. Napatingin naman si Mr. Kim kay Sung Jinwoo. Nakadarating lang, nang tawagin ito ng isang hunter. Sinabi ng hunter kay Sung Jinwoo na, galingan nito sa trabaho. Sumang-ayon naman dito si Sung Jinwoo. Tinawag ni Mr. Kim si Sung Jinwoo, at napalingon naman dito ang kasama niyang si Hunter Back. Tinanong ni Mr. Kim si Sung Jinwoo kung kumain na ba ito. Sumagot naman si Sung Jinwoo ng oo, at nagpasalamat sa pag-aalala nito. At tumalikod na si Sung Jinwoo patungo sa food cart. Napatanong naman si Hunter Back kay Mr. Kim kung malakas na hunter ba si Sung Jinwoo. Napansin kasi niya na naging masaya ang lahat nang makita siyang dumating na. Tumawa naman si Mr. Kim at sinabi niya dito na dumating si Sung Jinwoo noong huminto siya sa pagiging hunter. At ang bansag sa kanya ay pinakamahina sa lahat. Hindi makapaniwala si Hunter Back na ganoon ang bansag kay Sung Jinwoo,
at hindi ang pinakamalakas. Sinabi pa ni Mr. Kim kay Hunter Back na S-rank hunters lang ang pinakamalakas. At si Sung Jinwoo ang pinakamahina. Kahit sa E-rank dungeon lang, ay nagtatamupas siya ng pinsala sa katawan. Kaya naman, siya talaga ang pinakamahina sa lahat. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Hunter Back, na ganoon talaga kahina si Sung Jinwoo. Naririnig naman ni Sung Jinwoo ang pag-uusap nilang iyon. Napabuntong hininga na lamang siya, dahil totoo naman ang lahat ng sinabing iyon ni Mr. Kim. Bibili sana si Sung Jinwoo ng kape, pero ang sabi ng tindero ng food court ay naubusan na sila ng panindang kape. Hindi na lang siya nakakibo, nakagawian na kasi niya ang magkape bago mag-raid sa dungeon. Kaya hindi na maganda ang pakiramdam niya ngayon, dahil hindi siya nakapagkape. Humingi na lang ng pasensya ang tindero ng food court. Nagulat naman si Sung Jinwoo, nang may pasigaw na tumawag sa kanyang pangalan. Iyon ay si Miss Ju-hee. Sinabihan siya nito ng, nasaktan ka na naman. Tinanong naman ni Sung Jinwoo si Miss Ju-hee, na sasama din pala ito sa raid dungeon. Sumang-ayon naman doon si Miss Ju-hee, pero para sa kanya ay hindi iyon ang problema. Nag-aalalang tanong niya kay Sung Jinwoo kung nasaktan na naman ba ito. Nagtamo na naman kasi ng pinsala si Sung Jinwoo sa huli nitong raid sa dungeon, kaya may mga benda pa ito sa mukha. Tinanong pa ni Miss Ju-hee kung nagpunta na ba ito sa ospital. Sumagot si Sung Jinwoo ng, oo at ikinwento niya dito ang talagang nangyari sa kanya sa dungeon. Yung mga nakasama niya sa raid dungeon ay matataas ang rank, kaya hindi na sila nagsama pa ng healer. Nagalit naman si Miss Ju-hee sa inugaling iyon ng mga nakasama ni Sung Jinwoo. Sinabi sa kanya ni Sung Jinwoo na, ayos lang iyon. Kasalanan niya naman daw kasi, dahil mahina siya. At alam naman iyon ni Miss Ju-hee. Hindi naman nakakibo si Miss Ju-hee, sa sinabing iyon ni Sung Jinwoo. Inihinto na ni Sung Jinwoo ang pag-uusap nilang iyon, nang makita niyang naghahanda na ang lahat, sa pagpasok sa dungeon. Niyaya na niya si Miss Ju-hee, na maghanda na din para sa pagpasok doon. Sumang-ayon naman dito si Miss Ju-hee, at sumunod na sa pag-alis ni Sung Jinwoo. Nang makalapit na ang lahat ng hunter sa lobby ng dungeon, ay inagaw ng isang hunter na may katandaan na ang edad, ang atensyon ng lahat ng mga hunter na naandoon. Iyon ay si Mr. Song Chi-yul. Sinabi niya sa lahat na gusto niyang siya ang mamuno ngayon, sa pag-raid sa portal dungeon. At hinihingi niya ang pagsang-ayon ng lahat ng naandoon. Sinabi naman ni Mr. Kim na si Mr. Song Chi-yul, ang may pinakamataas ang rank sa lahat ng mga naandoon. Kaya sa palagay niya ay wala naman magiging problema. Sumang-ayon naman doon si Hunter Back. Minsan na din kasi niyang nasaksihan, ang mga abilidad na mayroon si Mr. Song Chi-yul. Sumang-ayon din doon ang isang hunter. Ganoon din ang isa pang hunter, at sumang-ayon din ang isa pa. Nang makumpirma na ni Mr. Song Chi-yul na sumang-ayon naman ang lahat sa kanya, ay niyaya na niya ang lahat na pumasok na sa raid dungeon. Sumasang-ayon naman ulit ang lahat, at sabay-sabay na silang pumasok. Tinawag naman ni Mr. Kim si Sung Jinwoo, at sinabihan siya nitong sa likod lang siya. At subukang huwag magtamo ng pinsala. Sumang-ayon na lang dito si Sung Jinwoo, at ngumiti na lamang siya. Niyaya naman siya ni Miss Ju-hee na pumasok na din sila. Sumunod naman dito si Sung Jinwoo at sinabi niya sa kanyang sarili na, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At tuluyan na silang pumasok sa portal dungeon. Nakatayo sa labas ng portal dungeon, ang mga tindero ng food court habang pinapanood nila ang mga hunter na pumapasok sa dungeon. Nang hindi na nila matanaw ang mga iyon sa portal, ay nagpasya na silang magsialis na rin doon. Nakatayong nakatitig naman ang isang tindero ng food court sa portal, na para bang may malalim na iniisip. Napansin tuloy siya ng kasama niya doon, at tinanong siya kung ano ba ang iniisip niya. Sinabi naman niyang medyo nakokonsensya daw siya, dahil hindi niya napagbilhan ng kahit isang baso lang ng kape si Hunter Sung Jinwoo. Tiniyak naman ng kasama nito sa kanya, na kung yung mahinang hunter daw ba ang tinutukoy niya.
At kung anong rank ba ang dungeon na pinasok nila ngayon. Sumagot naman ang kasama niya na, D-rank dungeon. Yun ang sabi nila. At ayon pa sa kanya, hindi pa niya nakita si Hunter Sung Jinwoo, na hindi napinsala sa buong buhay niya sa Hunters Organization. Nagpasya na lang sila na umalis na doon. At wag nang isipin pa, ang mga mangyayari sa mga hunter na pumasok sa D-rank dungeon. Sa loob ng dungeon, ay kinausap ni Miss Ju-hee si Sung Jinwoo kung bakit pinipilit niya pang magtrabaho bilang isang hunter. Masyado kasing mapanganib ang makipaglaban. Humingi lang ng pasensya si Sung Jinwoo. Nagtamo na naman kasi siya ng pinsala sa gilid ng kanyang hita. Habang ginagamot siya ni Miss Ju-hee, ay sinabi pa niya sa kanya na hindi niya yun sinabi para lang sa pagpapasensya. Sinabi niya iyon dahil nag-aalala lang siya kay Sung Jinwoo. Ang kakayahan na mayroon si Miss Ju-hee ay ang makapagpagaling. Siya ay isang B-rank healer. Siya ang nagpapagaling kay Sung Jinwoo sa tuwing nagtatamo ito ng mga pinsala sa pakikipaglaban sa loob ng dungeon. Habang ginagamot ni Miss Ju-hee si Sung Jinwoo, ay napatingin naman ito sa iba nilang mga kasama. Si Mr. Song Chi-yul ay gumagamit ng mahikang apoy sa pakikipaglaban. Ang kakayahan niya isang mage. Si Mr. Kim naman ay magaling din makipaglaban gamit ang isang espada. Halos malapit na sa katapusan, ang ginagawa nilang pag-raid sa dungeon. Naubos na kasi ng iba pa nilang kasama, ang mga halimaw na naandoon. Tahimik namang nakatitig si Sung Jinwoo kay Miss Ju-hee, at pagkatapos ay lumingon siya sa mga kasama nila. Nag-uusap naman ang mga kasama nila, tungkol sa mga nagawa nilang pakikipaglaban. Nagtataka naman si Sung Jinwoo, dahil nakikita niya ang mga abilidad ng bawat isa sa mga kasama niya doon. Napukaw naman ang atensyon niya kay Miss Ju-hee, nang tawagin siya at tanungin ito kung may dahilan ba siya para huwag huminto sa pagiging hunter. Patawang sumagot naman si Sung Jinwoo na, libangan lang niya ang pagiging isang hunter. Kung hindi niya iyon gagawin, ay mamamatay siya sa pagkabagot. Hindi naman naniwala dito si Miss Ju-hee. 2 beses na kasing nabingit sa kamatayan ang buhay ni Sung Jinwoo. Nagalit naman ito kay Sung Jinwoo, at sinigawan niya ito na wag siyang tumawa. At baka bumuka ang kanyang mga sugat. Kinolekta naman ng lahat ng hunter, ang magical core na nasa loob ng katawan ng mga napatay nilang mga halimaw. Iyon kasi ang isang bagay, na binabayaran sa kanila ng Hunters Association. Isang malaking bagay na ang makakuha ng magical core sa isang C-rank monster. At dahil E-rank hunter lang si Sung Jinwoo, imposible para sa kanya, ang makakuha ng mga yaon. Sa loob-loob naman ni Sung Jinwoo, matapos niyang makipaglaban at magtamo ng mga pinsala ay nakakuha lang siya ng iisang piraso lang na E-rank magical core. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para dito, ay hindi iyon sasapat. Para kay Sung Jinwoo, ay mahirap talaga kumita ng pera sa ganoong paraan. Inagaw naman ng isang hunter, ang atensyon ng lahat ng mga kasama niya nang sumigaw ito. Mayroon kasi siyang nakitang isang lagusan. Kakaiba ito kumpara sa una nilang pinasukan. Kung yung unang lagusan ay mayroong magical light na kulay asul, ito naman ay walang kahit na anong ilaw o magical light. Parang isa lang normal na kuweba, at napakadilim sa loob niyaon. Lumapit naman ang lahat para makita iyon. Ayon kay Mr. Song Chi-yul, isa iyong double lair. Totoo pala talaga na may ganoon sa loob ng isang dungeon. Hindi pala ito isang sabi-sabi lang. Gumawa si Mr. Song Chi-yul ng isang mahikang apoy, at inihagis niya iyon sa loob ng lagusan. Wala silang ibang nakita, at sa palagay nila ay mahaba ang lagusang iyon. Ipapaliwanag ni Mr. Song Chi-yul kung ano ang dapat nilang gagawin ngayon. Hindi magsasara ang lagusang pinasukan nila kanina, kung buhay pa ang boss monster sa loob. Hanggang ngayon ay bukas pa rin ang portal dungeon, siguradong ang boss monster ay nasa loob ng lagusang iyon. Sa mga sandaling iyon, dapat ay tumawag na sila sa Hunters Organization.
at maghintay kung anong utos mula doon ang gagawin nila. Masyado kasing delikado ang makipaglaban sa isang boss monster. Ayon pa kay Mr. Song Chi-yul, kung magpapadala pa ang Hunters Association ng iba pang mga hunter, ay magiging kaunti na lang ang makukuha nilang pakinabang. Kaya iniling nito sa kanila na, pasukin at paslangin na nila ang boss monster na naandoon. At dahil mapanganib iyon, hindi sang-ayon ang iba sa kanila. Sabi pa ni Mr. Song Chi-yul, 17 naman sila. Siguro naman ay kakayanin na nilang paslangin ang isang boss monster. Dahil hindi sang-ayon ang iba, ay kailangan nilang magbotohan. At walang anumang reklamo kung ano ang magiging kalalabasan. Sina Mr. Kim at Hunter Back ay bumoto para lumaban. May iba naman na bumoto para umatras na lang at kasama doon si Miss Ju-hee. Ang boto ngayon ay 8-8 na. Isang boto na lang ang kailangan para sa magiging resulta. At iyon ay nakasalalay sa magiging boto ni Sung Jinwoo. Inisip ng mabuti ni Sung Jinwoo kung anong boto ang dapat niyang gawin. Nangangailangan kasi siya ng pera. Papasok na sa kolehiyo ang kanyang kapatid na babae, at nasa ospital naman ang kanyang ina na may karamdaman. Nakapagdesisyon na siya na bumoto upang lumaban pa. Gagawin niya iyon ng isang beses pa, para sa kanyang pamilya. Nagtataka silang lahat. May 40 minuto na kasi ang lumipas, ay hindi pa rin nila nararating ang hangganan ng lagusang iyon. Nag-aalala naman ang iba. Pag napaslang na kasi nila ang boss monster, ay magsasara ang portal dungeon sa loob lang ng 20 minuto. Pag nagkagayon, hindi sapat ang oras na iyon para sila ay makalabas.